What's up mga kaasang? Welcome back to my channel, no? At for today's video, nag-isip ako ng content at may mga pumasok sa aking isip na mga tanong dahil dun sa mga pagbe-breed natin, no? Paano ko daw nalalaman kung iitlog na yung female, kung kailan ko siya pagsasamahin, kung anong ginagawa ko para ma-prepare yung mga isda natin sa breeding. So ito, napaka-basic lang nito, no? Hindi ko na kayo pahihirapan kung anong ginagawa ko, ay napakasimple lang. Unang-una, yung ating male, nilalagay ko mag-isa sa aquarium. Yung ginagamit nating aquarium is 20 gallons. Kung meron akong 35, mas maganda sana kung meron 35 gallons. Kaso yung mga aquarium ko kasi dito is 20 lang. So, nilalagay ko na yung male kung saan ako magbe-breed sa susunod na breeding cycle nila, no? Dahil yung mga ploughorn kasi monthly kasi pwede nating i-breed yan. So itong pinaglagyan ko doon sa aking male, ito na yung dito ko na i-breed yung mga susunod natin. So ang mga female naman natin, ang ginagawa ko, magkaka-divider lang sila, no? Pero ang pinaka-importante kasi pag nagko-condition ka ng female is hindi sila nakakita ng male. Okay lang yan na magkakatabi sila ng female, nagkakakitaan yung mga female natin ng mga breeders. Pero dapat hindi sila makakita o makatabi sa isang male na breeder size din. So, ang feeding naman ito guys, no, napaka-basic lang din. Kung ano yung meron kayo, kung pellets lang ang ginagamit nyo, mas maganda kung meron kayong live food gaya ng Tubifex. Pwede yung silang bigyan ng ganon para mas mabilis sila makapag-produce ng eggs at mas marami yung iitlog nila. Pero kung wala naman, okay lang din kahit yung mga Okiko Platinum, ganyan, Humpy Head na pellets para sa mga ploughorn, okay na yun, no? So, etong mga female ko na to, alam ko kung kailan sila huling ng itlog, kaya madali para sa akin kung kailan ko sila ilalagay. Alam ko na yan, no? So, ang nangyari dito, nung katapusan, nakabreed tayo ng HB40 natin. So, ang 1 month ton is katapusan lang din. So, bago magkatapusan or sa mismong katapusan nitong July, pagsasamahin ko na yung ating male at yung female. So itong male naman natin na isa, ito yung ating HB12. Nilagay ko naman siya dito sa hiwalay din na 20 gallons dito naman sa labas. So sa susunod, dyan naman natin i-breed yan at lalagyan lang din natin ng divider yan. At hindi rin siya pwede magkaroon ng katabing female muna. So ganun kadali lang, no? Ang unang-una lang talaga ilalagay nyo yung male kung saan nyo i-breed. Mga 1 month siya dyan na magiging teritoryo nyo na kasi yan tapos magiging, alam mo yon, magiging komportable na siya dyan sa aquarium na yan. So kita-kita nyo naman yung ating SRD, talagang komportable at napakaganda niya na dyan. So lalagyan ko ng gantong klaseng divider. Dapat nagkakakitaan sila, no? Yung divider nyo dapat clear. O kaya yung iba naman, naglalagay ng net, nilalagay doon sa loob ng net yung female. So ako ang ginagamit ko ngayon is divider. Tapos hihintayin ko na lang mga itlog yun. At pag pinagsama ko sila, matagal na yon yung isang buwan. So ganun kasimple lang ang cycle, no? Yung male, ilalagay nyo kung saan nyo susunod na i-breed yung mga ploughorn nyo. Tapos after a month, i-divider nyo yung female doon. Tapos hintayin nyo mga 1 week lang, mga itlog na yon. So pwede nyo rin, yung pairing nun yun na, no? Pwede nyo rin try na ipagsama sila. Kung mag-aaway sila, lagay nyo ulit yung divider. Tapos hintayin nyo na lang na mag-drop tube at makikita nyo na magbe-breed yan. Ganun kasimple lang yun guys. Ang mahalaga lang talaga dyan is dapat alam nyo kung kailan huling ng itlog yung female. Kasi once na nakuha nyo yung date kung kailan huling ng itlog yung female, madali na yon na i-schedule ulit kung kailan sila susunod na mag-spawn. So yun mga kasang, no, ganun kasimple lang. At ayun na, no, update na natin yung ating mga fry no nakaraan. Ito na yung mga HB40 natin. Konting-konti lang to guys. So hindi, malamang sa malamang hindi ako magbibigay ng wholesale nito. At ayun, fry growouts lang ang may bibigay natin dyan. Dahil mga lang tayo, mga almost 100 lang ata ito. Pero okay na rin, no? Kasi at least kahit pa paano meron tayong palalakihin na unang batch ng ating HB14 at magkakaroon tayo ng sample para sa susunod na mga kung sakaling ma-breed natin sila ulit, meron na tayong magiging sample nila at may mga mauunang lumaki. So yung ganitong kalaking size ng fry is 1 week na yan. 1 week or medyo 2 weeks na nga ata ito. So ganun katagal talaga lumaki.
So yun, hanap pa tayo ng ibang mga update dahil kailangan nating umabot sa 8 minutes. Ano pa bang pwede natin yung update dito? Yung mga available kong flower horn, konti pa lang yung mga available ko ngayon na flower horn. Mga growths natin, ito, naka-reserve na to doon sa kapitbahay namin dito. Naka-reserve na yung isa na yan. Tapos meron ako nilagay dito na galing to sa sa maliit na space lang. Ewan ko kung magiging male to kasi hindi pa ako sure talaga dyan. Kasi may mga female na ganyan ang itsura na Thai silk. So hindi pa to nangingitlog kaya hindi ko rin masabi kung female pa yan. Yung ating HB11, available pa rin ito. Madami nagtatanong pero pag sinasabi ko yung presyo hindi kinukuha. So 1K ang benta ko dyan. At 1K lang talaga yan, sarado, pinakamura na yon at sagad na yon, hindi ko na siya pwedeng bawasan. So yung mga tatawad dyan negative na talaga. So yeah, may mga growths pa tayo dito na hindi ko sigurado kung male na, no? Kaya hindi ko pa pinopost yan kasi pag ako hindi sigurado kung magiging male yung growouts, hindi ko pa talaga pinopost yon. So dito naman tayo. Meron akong mga fry pa dito pero itong mga fry na to hindi ko na para ibenta pa na wholesale dahil mga 100 na lang ata ito. Baka wala ng 100 pieces to. So, palalakihin ko na lang to para sa akin. Kung may gustong bumili ng fry per piece, 100 pesos. Hindi ako dito kumukuha doon sa mga nakahiwalay na pero mas malaki dito yon. So, pag may bumili sa akin ng fry, doon ako kumukuha. Tapos, yung mga nababakante ko na slots, yun naman yung pinaglalagyan natin itong mga mas maliliit pa. Ito yung ating HB12 batch 8. So kung merong gustong bumili ng fry, meron naman tayo dyan tigwa 100. Sa mga blue polar parrot natin, wala pang available. Ang tagal talaga lumaki niyan. Hindi ko na nga pinupost talaga yun Nahayaan ko na lang kung lalaki o hindi. Tapos yung mga pinapalaki natin growths dito, medyo bumagal yung pagpapaganda natin, no? Yung grooming natin medyo bumagal kasi wala akong makuha na Tubifex at medyo nagmahal din yung Tubifex. So yung mga nakukuhanan ko dati wala silang supply ngayon. Tapos yun, update din dito sa ating blue polar, ang dami na naman yung fry. Yung huling batch nito, ang dami rin Tapos bigla na lang namamatay, hindi ko alam kung bakit bigla namamatay ang mga yan. Hindi ko pa rin makuha talaga kung bakit ganon. So yan, ngayon ang ginawa ko, iniwan ko lang yung female, tinanggal ko na yung male kasi parang nanggugulo lang. So yung female, hinayaan ko na siya doon sa mga fry at tignan natin mga 1 buwan, 2 buwan kung okay pa rin yung female lang yung kasama doon. So yung isang male natin dito, inalis ko tapos sinama ko yung proven male natin. Ito yung isang male natin, nilagay ko dyan. Hindi ko alam kung ba't hindi nagbe-breed yan Bata pa kasi ito nung nilagay natin. So nilagay ko dito yung female kasama nung ating proven male. Tignan natin kung makakapag-breed, no? Kasi yung nakaraan, ang tagal na nila magkasama, hindi nangingitlog talaga. So yan muna yung update natin ngayon, no? Sana may mga natutunan kayo sa aking mga pinagsasabi dito sa video na to. So mga di pa nakasubscribe, subscribe na kayo. Peace out!